Hello po mga Katropa Farming TV. Update ko po kayo sa aking mga alaga. Ito po yung mga alaga akong mga isda dito. Ayan po. Mayroon po tayo dito mga pinapalaking mga sibra, gagawin po nating breeder. Ayan po mga yung sibrang yan. Yan po ay tatlong kulay. Green, dilaw at saka pula po. Yan po. Mayroon po ako napansin dito. Mayroon nanganak na po. Ayun po, mayroon po ditong isang anak na yan po. Mayroon pong isang anak na sibra. Ayan po. Nanganak na po yung green. Ibig sabihin po, pwede na po ngayon, kanina ko lang po napansin na mayroon na po palang nanganak dito. Siguro po ito'y marami. Nakain na ang puno ng ating mga isda dito. Ito po yung nabuhay na similya lang na hindi nakain ng mga isda natin. Siguro po mamaya ay ililipat ko na po yung ating mga sibra natin. Uhulihin ko na po at ilalagay po natin sa panibagong lalagyan na doon po natin sila papaanakin. Nasa ganun po ay makakuha tayo ng maraming anak nila. Mag-produce tayo ng mga anak po nila. Subukan po natin paramihin. Sa ngayon po ay i-set up lang po muna natin yung pag-aalagaan natin ng mga paglalagyan natin ng mga sibra para po mapaitlog natin sila at mapapisa yung mga itlog. Susunod po, pag po ako nakapagpapisa na at naging okay na, ituturo ko po sa inyo kung paano ko po pinapaanak yung ating mga sibra. Nang sa ganun po ay maging mas maayos po yung ating pagtuturo at pagpaliwanag. Ayan po. Ito po yung ating mga halaman dito. Bilis po itong dumami. Pwede rin po tayo mag-cutting dito. Itong mga lamang ito po ay malakas din po sa pet shop. Marami rin pong bumibili. Pwede po natin i-cutting. Ito po ay napakabilis pong paramihin na napapansin po ninyo. Napakarami pong mga sanga, mga suwi. Yan po, mabilis pong humaba yan, dumami. Kaya po pwede po natin gawing business din yan. Kikita rin po tayo. Tsaka yung ibang mga halamang yan. Yan po, pwede po natin itanim sa itong halamang ito. Pwede po natin itanim sa mga timba. Lagyan po natin lang po natin ng lupa at saka po tubig na gaunti. Tapos yan, ilagay po natin siya kahit po na siya nakaangat na mas mabilis po siyang dumami at lumago. Pwede po natin i-cutting lang yan. Napakabilis din po nilang paramihin. At dito naman po sa ating ito dito naman po sa kabila nating aalagaan, ito po ay mga nakalagay ito ay mga red dwarf hipon, mga cherry. Ayan po, napakadami po niyan. Ito po ay nagsimula lang po sa ilang piraso lang hanggang naparami na po natin ang naparami. Ayan po, mapansin po ninyo, napakarami po niyan, no? 100 plus na po yan. Nakapagbenta na rin po tayo ng mga ilang piraso na rin. Ayan po, napakarami po niyan, no? Ayan po, napakabilis lang pong paramihin yan, saka po hindi masilan sila. Ang ginagawa ko lang pong mga pakain sa kanila, yan po, mga dahon po ng mangga. Hinahayaan ko lang po yan dyan na kusang mabulok. Pag nabulok po yan at lumambot, kakainin po nila. Mapapansin po ninyo yung manggaw. Yung dahon ng mangga, halos na wala na po yung pinakang dahon niya. Ang mga titira na lang po yung pinakang matigas, yung mga parang litid ng mangga na matigas. Saka po pwede rin po natin pakainin ng mga ibang uri ng dahon tulad po ng mga mulberry. Yan, malambot po yan, paborito po nila yung mga mulberry. Pinapakain ko rin po ito ng mga feeds, yung mga PO1, PO2. Yan, nakakain din po sila. Kaya napakaganda. Meron din po tayo dito mga ibang klaseng hipon na nilagay po. Yung pang mga wild na hipon po yan, oh. Mga wild na hipon, testing ko po kung dadahin po dito yung mga wild na hipon. Yan naman po ay kahit pagsama, hindi naman po sila nagbi-breed.
Kasi sila po ay magkaibang breed. Di po sila nagkakasawan. Ayan, pumapansin po ninyo ating mga red na hipon, no? Napakadami po niya, no? Ayan, no? Ayan, napakadami po nila. At kahit dito po sa parte rito, napakarami po. Dito naman po sa kabila. Ayan, napakarami rin po niyan. Pero ito po yung ating paanakan dito. Nagbili po ako ito. Binili ko po ito yung moose. Ito po yung moose. Christmas moose na halaman. Ayan, Laguna po siya. Diyan po sila nanganganak. Diyan po sila nagpaparami. Yung mga anak na maliit, diyan po sila na napasok. Pag po malalaki-laki na sila, eh dito na po sila napunta sa mga gilid. Nanginginain na po sila. Pag okay na po. Ayan po, may maliit po. Ayan, nalangoy-langoy po yung maliit. Oh. Ayan, no. Wala po siyang kulay. Ayan, nagkakakulay po yan pag po nalaki-laki na sila. Nagkakakulay na po. Ayan po mga Katropa Farming TV. I-update ko po kayo dito sa aking paparamihing mga sibra. Ayan po yung ating green zebra. Ayan. Paparamihin po natin yan. Pag po nanganak na mabilis naman po ito. Pag ito po yung nabid ko at nailagay ko po sa panibagong kulong at panibagong lagayan po itong mga sibrang ito. Ilang araw lang po yan. Pag pinagsama po natin yan kasi mga ready to breed na po sila. Iitog na po yan. Baka po nilagay ko mamayang gabi. Kinabukasan po check lang natin kung may itlog sila. Pero kung wala, tanggal lang ulit natin sa kinabukasan ng maga. Tanggal lang po natin yung lalaki. Pagdating po ng hapon, balik lang ulit po natin yung mga lalaki. Baka observe lang po natin kinaumagahan po ulit. Check natin kung mayroon po mga lalaglag na mga itlog. Yun po, tapos mga ilang araw lang naman po yan. Napipisa na yung mga itlog ng ating mga sibra. Kaya po napaka gandang alagaan. Napakabilis pong paramihin. Saka po mabilis din pong i-market sa mga pet shop. Marami pong nabili. Yan po mga Katropa Farming, bali i-update ko po ulit kayo sa ating mga alaga. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang ito ating video.